kama nakakdoyan, biglang may pagdisyon. Sa Bini Boy, respeto naman sa aking kalagayan. Yo, sa kaman ospital, may papitif. Nakahiga si Boying, may kumot at pasentiset. Pero sa disyon ng bansa, walang pag-aalilangan. Kapag utos ng banyaga o agad ang sagot ni Boying, tukap tanong na ang bayan, biglang may kondisyon, sabi ni Boying. Respeto naman sa aking kalagayan. Pero kapag pananagutan na ang usapan, si Boying biglang tahimik, parang walang narinig. Kailanman bakit tahimik ang nihiya Boying? Bakit walang usisa, walang follow up man lang? Kapag ordinaryong tao, live na live ang balita. Pero kapag malakas sa pwesto, biglang tikom ang bibig nila. Ombudsman daw si Boying, tagapagbantay nga hasisya. Pero bakit parang may pinbalinin, panik sa laban? Sa mainga matapang si Boying, sa mayapang girarihan, maamo at mainahon. Kapag Pilipino ang pinagtatanggol, ang legal ang galaw. Kapag dayuhan ang humihingi, parang may express pass agad. Ganito na ba ang serbisyong dapat pantay? Kung saan mas malakas ang palakpakan ng labas, doon ang bilis na kamay. Habang ang bakang ginigisa sa hirap na presyo, si Boying may breakfast in bed, may sinigang pa sa try. Maasim ang sabaw na hinihigop mo, Boying, pero mas maasim ang konsensyan, pilit itinatago sa dilim. Hanggang kung tetradakdo ang kapit sa pwesto, ang tibay ng iko kayaw bitawan. Pero ang galit ng tao, Boying, hindi nakasulat sa kalendaryo. Wag hindi naaantala, hindi lahat ng nasa kama ay may sakit. Yung iba nagtatago lang sa liwanag ang katotohanan. Hindi lahat ng tahimik ay walang alang minsan. Takot lang magsaliwan dahil may kinakatakutan. Sige, Boying, igrupa ng sabaw. Sige, baliktarin pa ang kwento kung kaya. Pero kapag umanilol ang panahon ng singilan, walang kumot, walang ospital, walang palusot na matitira ang siningang breakfast in bed mo, Boying. Hindi simbolo ng karamdaman, kundi paalala kung paano niluluto ang bansa. Habang ang bayan ay gutom at gising na, Kuya JC, drop the mic.